Taong 1980, taong nakapaloob pa rin sa umiiral na martial law sa ating bansa ni dating Pangulong Marcos. Pagaman naroon na malapit na itong magtapos, 1978 nang alisin na ang curfew. At dito sa pagkakataong ito, mga bandang kalahatian ng dekada 70 ay susulpot sa ating bansa ang masiglang pop culture. Bagaman naroon na hindi pa rin nawawala ang tensyon mula pa sa kabuuan ng dekada 70. Kung sana matapos nga may deklara ang martial law, ay nailagay na sa kamay ni Pangulong Marcos ang halos lahat ng desisyon sa ating bansa. Dinakip ang ilang mga posisyon tulad ng mga senador na sina Ninoy Aquino at Jose Diokno at ikinulong. At ipinasara din ng ilang mga media at mga journalism outlet tulad ng mga TV station gaya ng ABS-CBN. Kaya naman bago matapos ang dekada 70 ay ilan pa mga grupo ang nabuo na kumukontesta sa gobyerno ni Pangulong Marcos tulad ng Light of Fire Movement at ang April 6 Movement. Sa taon ding ito, 1980, ay ramdam na ang marahang pag-alog ng ekonomiya ng ating bansa. Ang paglaki ng utang na umaabot na ng halos 18 bilyong dolyar. Nagkaroon din ng oil crisis, problema at ang masamang epekto ng monopolyo sa mga pataniman ng tubo at mga nyug, lalo na sa bandang Negros, at ang pagtaas ng antas ng kahirapan. Baka naman may mga mag-react na bakit puro negatibo yata. Ito ay dahil na sa taong 1980 na nga tayo, taong sinasabing pabagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. O naroon nga tayo na sa pagpapasimula ng martial law o sa kalagitnaan ay maraming mga naipatayong mga edifisyo at mga infrastruktura. Pero sa pagkakataong itong tinatalakay natin ay taong 1980, kung saan ay nagdeteriorate na nga ang sitwasyon ng bansa. At bagaman martial law naman sa ating bansa, ay marami pa rin mga matatapang na nag-aaklas sa di raw makatarungan na pamamahala ng rehimeng Marcos. Dahil marami ang mga nawalang parang bula, kinulong at meron ding mga napatay. Ang sinasabing pagkinang ng bagong lipunan o ang New Society ni dating Pangulong Marcos ay nabahiran ng mantsa. Dahil naroon din ang paglala ng korupsyon sa gobyerno at ang tinatawag na cronyism. O ito yung pagbibigay ng pabor ni dating Pangulong Marcos sa mga malalapit sa kanya. Halimbawa mga kamag-anak at mga kaibigan. Sila yung sinasabing nagpasasa raw sa kaban ng bayan. Kaya nga inuunahan ko na kayo at inuulit ko. Lalo na sa mga pro-Marcos dyan. Dahil ito po ay pagpapasimula na ng dekada 80, 1980. Kung saan medyo hindi na maganda ang imahe ng ating bansa. Sa taong ito, 1980, bagaman nakasarado ang ilang mga media sources tulad ng radyo, mga pahayagan at telebisyon, January 15, 1980, na magpasimula naman mag-broadcast ng primetime programs ang RPN 9. Ito ay sa pamamagitan ng DOMSAT o Domestic Satellite Technology. Dahilan para ituring ang RPN, nakauna-unahang network na nakapag-simulcast nationwide gamit nga ang satellite. Sa kabila naman ng pagpapasara ng gobyerno sa ABS-CBN at iba pang mga TV stations sa bansa, ay may mga ilan pa rin namang nanatili ang pag-broadcast. Sa panahon ng martial law, lalo na yung mga TV station na kontrolado naman ng gobyerno tulad ng MBS4 o Maharlika Broadcasting System. At ang mga estasyong kontrolado naman ng mga crony ni Pangulong Marcos tulad ng Canlaon Broadcasting System o KBS na magiging RPN 9. Nagpatuloy din ang pagbabroadcast ng IBC 13 at ng GMA 7. January 16, 1980, nang matatag naman ng isa sa pinakasikat na food and beverage company sa bansa, ang CESO Corporation o ang CESO na tinatawag din nating Sesto. Ito ay ng businessman na si Alfredo Yao. Ito ay nang matutunan niya sa isang European trade exhibits ang patungkol sa doy packaging. At ang ideyang ito ay inuwi niya sa ating bansa para nga dito mag-manufacture ng mga produkto. Sa panahon ng martial law ay nagkakaroon pa rin naman o may mga ginaganap na mga eleksyon sa ating bansa. At isa na rito ang 1980 local elections na ginanap January 30, 1980. Pero alam niyo ba na mula 1972 sa pag-i-issue ng martial law, sa araw lang na ito o January 30, 1980, dito lang muling pipili ng mga local government official ang mga Pilipino. Bagaman sa bandang huli ay ang nananalo
ay ang halos lahat din ng kaalyado ni Pangulong Marcos o yung mga miyembro ng kilusang bagong lipunan. At syempre kung ganun nga naman ang nangyayari, ay hawak pa rin ni Pangulong Marcos ang malaking bahagi ng bansa o halos kabuuan. Syempre halos lahat ay kaalyado niya pa rin. So dito nga lumalabas yung tinatawag na wala daw check and balance. At ang mga eleksyon daw na nagaganap ay para mga formality lang naman. Dahil ang mananalo rin naman ay ang mga malalapit lang kay dating Pangulong Marcos. At dahil naman sa dami ng mga nagre-rebelde sa gobyerno sa panahong ito, ay nagpapatuloy ang kaguluhan tulad ng ilang mga pagpapasabog ng mga granada sa iba't ibang lugar tulad sa Davao, Cotabato, Osamis at Ilican. Sa mga buwan ng Pebrero at Marso, kung saan sinasabing umabot ng 7 ang binawian ng buhay at may 150 naman ang nasaktan dito. Sa panahon din ni Pangulong Marcos, lalo sa martial law ay lalong dumami ang mga lumalahok sa mga rebelding grupo. Nagpasimula naman February 4, 1980 sa GMA7 ang television drama series na Analisa na pinagbidahan itong si Julie Vega bilang Analisa Santiago. Ito ay dinirect ni Gil Soriano bilang kauna-unahang primetime drama series ng GMA7. Ang teleseryeng ito ay nakabase sa isang radio drama series sa Cebu noong 1970s na naging isa sa pinakapopular na drama series sa dekada 80. Ang taong 1980 nakapaloob sa kalagitnaan o tinatawag na Second Golden Age ng Philippine Cinema, kung saan ay napakaraming mga pelikula ang na-produce at naipalabas sa takilya, kabilang ang pelikulang Agila ni The King na ipinalabas February 14, 1980. Pelikulang binansagang the biggest event in local movie history at the biggest Filipino film ever made. Ito ay dahil sa dami ng mga bigating artista na nakasama dito. Ito ay sa direksyon ng batikang direktor na si Eddie Romero. Kwento ng pakikibakan na itong si Daniel Aguila sa paghanap sa kanyang nawawalang ama. Sa parehong buwan ng Pebrero, February 22, 1980, nang ipalabas din sa takilya ang pelikulang Miss X na pinagbidahan naman itong si Vilma Santos. Tunay na kwento naman ito na pagpapakita kung paano na-exploit ang isang Pilipina na ilegal na na-recruit sa Amsterdam para magtrabaho. Samantala, pagdating naman sa music, ay nagpapatuloy sa panahong ito taong 1980 ang kasikatan ng Manila Sounds. At ng mga metro pop songs na sumikat bandang mid-70s. Ating musika, kung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Kaya pilitin mong ika'y magbago. Mahal kita, hindi tubo lang. Basta tayo'y magkasama, di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Sa taong ito 1980 ay magwawagi bilang grand prize sa Metropop ang Isang Mundo Isang Awit na isinulat nitong si Nonong Pedero at in-interpret naman nitong si Lea Navarro. Te amo, I love you. Watashi wa anata o aishitemasu. Ishi dish inibig kita wa ID. Paano man sabihin, ang mundo'y turuan natin. Tanging lunas ang pag-ibig. Second prize naman ng Ikaw, Ako, Tayo, Magkakapatid na isinulat naman itong si Jose Lozano at in-interpret naman ng The New Minstrels. Natutuhan lang ng bawat nilikha ang umibig. At sa third prize ay nagwagi naman ang kantang Nandoon Na, Wala Pa. Sa titik naman itong si Freddy Lozano at in-interpret naman itong si Rayan Fuentes. Nandoon na, nawala pa,
malas ko naman talaga. Ilan naman sa mga finalists ay ang kantang Hahanapin Ko. Hahanapin ko ang awit at tinig mo. March 16, 1980 na magpasimula ang 1980 PBA season. At sa season ito 1980, unang na-introduce ang 3-point field goal. Nag-champion sa Open Conference ang UTEX Wranglers. Nag-champion naman sa Invitational Championship ang guest team na Nicholas Stadley bilang kauna-unahang foreign team na nakasungkit ng PBA title. At ang Crispa Redmanizers naman sa All-Filipino Conference. Most valuable player itong si Philip Cesar ng Crispa. March 19 naman 1980 nang atakihin sa puso itong si Ninoy Aquino habang siya ay nakakulong sa Fort Bonifacio. Agad siyang dinala sa Philippine Heart Center kung saan dito ay muli na naman siyang inatake sa pangalawang pagkakataon. At lumabas sa kanyang ECG na meron siyang baradong R3. Kaya naman ang advice ng doktor ay kinakailangan niyang sumailalim sa coronary bypass. Tumanggi itong si Ninoy na sa Pilipinas magpagamot o magpa-opera at mas pipiliin niya na lang daw na bumalik sa kulungan. Pero kalaunan na ipinayagan itong si Ninoy na sa Amerika na magpa-heart surgery kung saan ay makakasama niya rito ang kanyang buong pamilya. Pero sa kasunduang ito, na pagpapagamot niya sa Amerika sa mga Marcos o sa gobyernong Marcos, na kung siya ay nasa Amerika na daw ay hindi siya pwedeng magsalita ng laban sa gobyernong Marcos o kay Pangulong Marcos. Buwan naman ng Abril na magpasimula sa RPA 9 ang programang Champoy na masabing landmark ng Philippine comedy show ng RPA 9 noong dekada 80. Isa rin itong sketch comedy o parang sinaunang bubble gang kung saan bumida rito sina Suba Serrero, Tessie Tomas, Noel Trinidad. Kasama din sina Cherry Hill, Gary Leasing at Mitch Valdez. Ipinalabas ito tuwing Webes alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. At ang mga popular na segment nito ay ang Mr. Boom Boom, Walang Sisihan. At itong si Tessie Tomas bilang Amanda Pineda. Taong 1980 rin nang itatag nitong sina Arsenio Chong, Armani Chong at Sin Chong ang World Balance International Incorporated, kumpanyang nakilala sa sport footwear at apparel, at ito ay nakabase sa Caloocan. Sa ngayon isa ito sa pinaka-successful na kumpanya sa bansa na merong sister company na Easy Soap. April 22, 1980 naman, nang maganap ang isang trahedya nang lumubog ang barkong MV Don Juan matapos itong bumangga sa isang oil tanker na MT Tacloban City. Ito ay sa pagitan ng Tablas Island at Sibali Island sa Romblon. Dakong alas 10:30 ng gabi, kung saan 176 na pasahero ang binawian ng buhay. Samantala, April 24, 1980, nang paslangin naman ang isang leader ng tribong Butbot sa Kalinga. Ito ay si Makliing Tulag. Sinasabing konektado raw ito sa kanyang pamumuno sa pagtutol sa proyekto ni Pangulong Marcos na Chico River Dam. Ang Chico River Dam na ito ay planong makalikha ng malaking supply ng kuryente. Pero makakaapekto naman ito sa tahanan ng mga katutubo kung saan daang libo kasi ang pwedeng ma-displace, mawala ng tahanan at mawala ng kabuhayan. Ito ang pinaglalaban nitong si Makliing Tulag, kasama ng iba pang mga katutubo. Pero ang ginagawa niyang pagtutol na iyon ay ang naging mitya rin ng kanyang pagkasawi. Ito ay ang pagbabarilin ng mga militar ang kanyang bahay kung saan naroon siya. At sa kabila ng kanyang pagkamatay, ang pagpaslang sa kanya, ay nagpatuloy ang pakikibaka ng iba pang mga katutubo o ng kanyang pinasimulan. Ito ay para tutulan ng proyekto ng gobyerno. At ang pagpaslang din na ito kay Makliing Tulag ay nalaman din sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman binawi ng World Bank ang pinautang sa gobyerno para sa nasabing proyekto, dahilan para hindi na matuloy ang proyektong Chico River Dam. Natatag naman May 1, 1980 ang militante at grupong unyon na KMU o Kilusang Mayo 1. Ito ay para punan ang mga hinaing ng mga manggagawa para sa kanilang mga karapatan, at sa paglipas ng mga panahon ay nagkaroon pa ng mga iba't ibang mga affiliate ang nasabing grupo tulad ng Piston, Kadamay at Migrante.
The Star Wars saga continues with a special limited engagement of Sumikat din sa bansa ang Star Wars Episode 5 o ang The Empire Strikes Back nang ma-release ito May 6, 1980. Ito ang second film ng Star Wars film series. At ang ikalimang chronological chapter naman ng Skywalker saga na idinirect nitong si Irvin Kershner. At sa budget na $30 million ay kumita naman ito ng halos $600 million. Ganon kalaki. Ginanap naman May 26, 1980 sa bansa ang kabataang barangay elections kung saan bumoto ng mga kabataang barangay ang nasa 3 milyong Pilipinong kabataan mula edad 15 hanggang 18. 1983 na magpasimula ang isa pang television sketch comedy show, ang Todas o Television Outrageously Delightful Afternoon Show na pinagbidaan itong si Richie De Horsey, Jimmy Santos, Val Soto, Joey De Leon at Redford White. Ito ay sa direksyon ni Bert De Leon. Sa taon ding ito 1980 na magwagi ang kababayan nating painter o artist na si Danny Dalena. Ito ay sa Mobile Art Awards Grand Prize para sa kanyang painting na High Ally as Metaphor. July 3, 1980 nang maitatag naman ang artistang Artlets o The Arts and Letters Theater Gold. Isang Filipino theater company na pinasimulan. Itong sila Mariluz Datu at Nicolas Galvez Jr. Ito ay sa University of Santo Tomas. Sumunod na araw, July 4, 1980 nang maipalabas naman sa Daquilla ang Temptation Island. Isang sexy film na kwento ng 4 na beauty contest winners na na-stranded sa isang desert island na walang pagkain, tubig at masisilungan. Kabilang sa mga gumanap dito ay mga artistang sina Antoinette Briones, Bambi Arambulo, Jennifer Cortez at Dina Bonnevie. At ito ay sa direksyon ni Joey Gosing Fiao. Sa pagpasok ng dekada 80, naroon pa rin ang issue ng korupsyon sa tinatawag na Coco Levy Fund, kung saan bilyon-bilyon daw ang pinakinabangan ni Pangulong Marcos at ng kanyang mga kronis. Ito'y mula sa buwis na kinukuha sa mga magkasaka o sa mga nagtatanim ng niyog sa bansa na imbisa na mapupunta raw sa pagpapalago ng nasabing industriya ay naibubulsa lamang ang nasabing pondo. At alam niyo ba na mula dekada 70 ay taong 2012 lang natanggap ng mga benepisyonaryo ang mga perang dapat ay sa kanila. Ganon katagal. July 15 hanggang 24 ng taong 1980 nang mamuo at manalasa ang bagyong Nitang sa Hilagang Luzon kung saan 31 binawian ng buhay at halos 5,000 kabahayan ang napinsala kung saan umabot ang halaga ng $14.5 million. Samantala sa kabila ng paghahanda ng ating bansa sa 1980 Moscow Summer Olympics sa pamamagitan ng pag-launch ng 1979 Gintong Alay o ang paghahasa at pagsasanay sa ating mga atleta ay nangyaring hindi rin tayo nakalahok sa nasabing Olympics. Ito ay dahil sa ginawang pag-boycott dito ng Estados Unidos dahil sa pag-invade daw ng USSR sa Afghanistan. Panahon kasi ito ng Cold War. Big deal sa Amerika kung sasakupin ng Soviet ang Afghanistan at papalaganapin dito ang komunismo. Ito ay dahil sa tinatawag na geopolitical purposes. And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. At dahil nga sa hindi sumali ang Amerika sa 1980 Moscow Olympics, ay inudyukan din ito ang mahigit 60 pang mga bansa na kanyang kaalyado, kabilang na nga ang ating bansa. Taong 1980 nang magbalik ang programang John and Marcia sa RPN9. Original itong umere 1973 hanggang 1978 matapos ay bumalik na taong 1980 at magtatapos taong 1990. 1980 rin nang magpasimula o may tatag ang Isitan o Isitan Department Store Incorporated. Ito ay ang isa sa kauna-unahang retail operator sa ating bansa sa Metro Manila. Ito ay pinasimulan ng mga negosyanteng sina Jorge Go at John Gobing Hoy sa Carriedo. Dati itong tinatawag na Joy Mart, isang maliit lamang na local supermarket chain. Pero sa paglipas ng panahon ay lumaki at nag-iba na rin ng pangalan. July 13, 1980 nang ipagdiwang ng Itbulaga ang kanilang first anniversary sa RPN9. Original laos ng programa ang TVJ, kabilang itong sina Chicky Holman
at Richie De Horsey. At sa katapusan din ng buwan ng Hulyo 1980, nang manalasa sa bansa ang bagyong Osang o Typhoon Kim, kung saan lumubog sa baha ang malaking bahagi ng Luzon. At nasa 12,000 mga kabahayan ang nasira at 40 naman ang binawian ng buhay kabilang ang 2 nalunod. If the Filipino people have lost their voice and would not say no to a tyrant, what can one man do? I have no army, I have no following, I have no money, I only have my indomitable spirit. At ayun na nga, matapos nga magtungo sa Amerika nitong si Ninoy Aquino, ay hindi syempre tumapad ito sa kasunduan niya sa mga Marcos na hindi nga siya magkasalita laban sa mga ito. Very quietly, Mr. Marcos started maneuvering to change our form of government from an American-type presidential system to a British-type parliamentary so that he can be elected as a deputy from Ilocos, become prime minister, and then stay on forever. Mr. Marcos arrested together with us in the Senate most of the leaders in the Constitutional Convention. All of those opposing him went to jail with us. And Mr. Marcos said, I declared martial law to save democracy. But by saving democracy, he killed it. Dahil para kasi kay Ninoy ang kasunduan daw na iyon ay kasunduan lang daw sa demonyo. Kaya naman agad siyang nagsalita sa ilang mga pagtitipon, universidad at mga event sa Amerika. At syempre ano pa ba, titirahin niya ang rehimeng Marcos. They advised me, sumulat ka lang kay Marcos, ask for his forgiveness. O ano naman kakong kasalanan ko, ay siya nagkasala sa bayan, bakit akong hihingi ng tawad? I want to prove to Mr. Marcos that not only comfort and material things are the demands of the flesh, that there is an indomitable spirit that will be willing to take any sacrifices for our people. August 5, 1980. Isa pang pelikula, ang Kalibre 45 ang ipinalabas sa takilya na pinagsamahan naman itong sina Fernando Poe Jr. at Lito Lapid, kung saan kasama din dito sina Bambi Arambulo sa direksyon ni Nilo Saez. Tipikal na kwento rin ang tagapagtanggol ng mga inaapi, syempre gamit ang Kalibre 45 bilang armas. Isa pang pelikula, ito'y pelikula naman ni Mike De Leon, ang Kakaba-Kaba-Kaba, isang comedy musical satirical movie na pinagbidahan naman itong sina Christopher De Leon bilang si Johnny, Jay Ilagan bilang si Nonong, Charo Santos Concho bilang si Melanie, at Sandy Andalong bilang si Nancy, at ang grupong Apo Hiking Society. Sa buwan din ito ng Agosto, ilan pang mga public speeches ang isinagawa nitong si Ninoy Aquino sa Amerika na syempre naging banta sa gobyernong Marcos at bumuhay pa sa ilang mga saloobin ng mga laban sa martial law. Kaya naman naresbaka na ito ni Pangulong Marcos at sinabing gumagawa lang daw ng gulo itong si Ninoy Aquino at hindi rin marunong tumupad sa kanilang usapan. Kaya naman matapos sa mga public speeches na ito ay nagkaroon ng mga pambobomba sa bansa tulad ng isinagawa ng grupong Light a Fire Movement noong September 12, 1980 nang pasabugin nila ang Rustan Mall sa Makati, kung saan 70 sugatan at isa namang Amerikanong turista ang binawian ng buhay. Ang hindi ko lang maintindihan dito bakit mga public places ang pinasabog nila. Syempre nadamay ang mga sibilyan. So para na rin sila ang mga terorista. Sa buwan din ito ng September 7, 1980 na magpasimula naman sa telebisyon sa GMA7 ang original na radio program na Lovingly Yours Helen na pinag-usapan nitong si Helen Vela na tinatawag pa ang Ate Helen, kung saan dito ay lalo itong sumikat at lalong dumami syempre ang taga-subaybay. Nagpasimula din sa taong ito 1980 ang Philippine-based condiments manufacturing company na Mamacita na itinatag nitong sina Bartolome at Clara Reyes, at nasabing ang pangalang Mamacita raw ay mula sa pangalan ng kanilang ina na si Teresita Reyes na mas nakilala nga sa tawag na Mama Sita. Buwan naman ng Oktubre na magpasimula naman ang religious program na Ang Dating Daan na pinag-usan ni Brother Eli Soriano. Ang Dating Daan ang sinasabing isa sa longest running religious TV program sa buong mundo. Sa ngayon sila ay umiere sa 80 bansa na may iba't ibang lengguwahe. Sa nalalapit na pagkatapos ng taong 1980 ay ito naman ang paghahanda ng bansa sa pagdalaw ni Pope John Paul II. Dahil ito'y pupunta sa ating bansa sa susunod na taon, 1981. Nagpatuloy naman ang pag-aasik ng kaguluhan ng Light a Fire Movement nang muli silang magpasabog
noong October 19, 1980 sa PICC habang nag-a-address si Pangulong Marcos sa International Conference of the American Society of Travel Agents. At matapos ang pambubombang ito ay 15 katao ang agad na inaresto, maging ang ilang mga miyembro ng April 6 Liberation Movement. At kabilang sa mga pinapa-aresto ay itong si Ninoy Aquino na nasa Amerika. 1980 rin na magpasimula ang Mascara Festival sa Bacolod City. Ito ay October 19, 1980. Malaking event ito para sa City of Smiles na hanggang sa ngayon ay pinagdiriwang pa rin naman ng ating bansa. Bagaman sa unang pagdiriwang ang ito 1980 ay meron itong bahid na kalungkutan dahil maraming mga Negrenses ang nasawi sa paglubog ng MV Don Juan noong buwan nga ng Abril. 1980 na magpasimula ang University of AMA o AMA Computer University. Ito ay noong October 20, 1980 sa Shaw Boulevard. Ito ay tinatag ni Amable Araguelos V. Ang pangalang AMA ay sinasabing hango sa pangalan ng kanyang tatay na si Amable Mendoza Aguilos Sr. Bukod naman sa AMA University ay sisikat din sa bansa ang sister school nito na AMA Computer College na magpapasimula naman 1981. Sa taong ito 1980, dalawa naman ang ginawa ni Pangulong Marcos ng national scientist. Ito ay si Dr. Fidel Mundo na nakilala sa kanyang pagiging magaling na doktor, pedya, at sa kanyang paglikha ng bamboo incubator. At itong si Eduardo Quisumbing dahil sa kanyang pagiging magaling na biologist, botanist, plant taxonomist at napakadami pang mga kaalaman patungkol sa paghahalaman. November 4, 1980 naman nang manalasa sa bansang bagyong Aring. Nang ito'y tumama pa rin sa Northern Luzon, isang napakalakas na bagyo kung saan may 100 ang binawian ng buhay at nasa 30,000 kabahayan naman ang nawasak kung saan umabot ng $181 million ang naging damage. Ipinalabas naman sa takilya November 14, 1980 ang diaspora film na Waikiki na idinirect nitong si Elwood Perez at pinagbidahan nitong sina Alma Moreno, Lorna Tolentino, Rio Locsin, Alicia Alonso, Ricky Belmonte, Cocoy Laurel at Alfie Anido. Kwento ng pakikipagsapalaran o pangingibambayan na makakaapekto sa buhay ng isang pamilya. Isa pang tumatak na pelikula sa taong ito, ang Manila by Night na ipinalabas sa takilya November 28, 1980 sa direksyon naman ni Ishmael Bernal at sa panulat ni Ricky Lee. Sa itong pelikulang sinasabing isa sa mga masterpiece nitong si Ishmael Bernal na nagpapakita ng hindi magandang mukha ng Kamaynilaan sa kasagsagan ng martial law. Dahil nariyan pa rin naman ang kawalan ng trabaho, prostitusyon, drug addiction at ang kawalan ng maayos na tirahan. Umikot ang pelikula sa mga gabing senaryo ng mga buhay ng mga bida. December 12, 1980, nang bawian ng buhay ang national artist Severino Montano. National artist siya ng bansa sa larangan ng teatro kung saan nakadikha siya ng kulang 200 tula, 50 tula at mga nobela. Kumbaga siya yung tinuturing na mala Pilipino Shakespeare. Speaking of teatro, sumikat din sa taong ito ang Repertory Philippines na kinabibilangan ng mga bata pa sa panahon ito na sina Lea Salonga, Raymond Lauchenko, Rizon Tiberos, Monique Wilson at marami pang iba. Bahagi din ng paghahanda sa pagdalaw ni Santo Papa sa bansa o ni Pope John Paul II ay ang paglilift nga ng martial law. Kaya naman nagbigay ng amnestiya ang ating gobyerno sa 20,000 mga bilanggo ng bansa. Sa taong ito, 1980, ay nakapasok naman sa Metro Manila Film Festival ang mga pelikulang Taga sa Panahon, Basag, Brutal, Dangdung, Kabit Gatas, Kung Ako Iiwan Mo, Langis sa Tubig, Ang Panday, Tembong at Pona. Kung saan ang nanalong Best Picture ay ang Taga sa Panahon. Best Actor itong si Dino Fernando sa Langis sa Tubig. Best Actress naman itong si Ami Austria sa Brutal. At Best Director naman itong si Marilu Diaz sa Baya para pa rin sa pelikulang Brutal. Pero sumikat din syempre ang pelikulang Ang Panday nitong si FPJ. Sa totoo lamang masabing napakatindi ng mga lineup ng Metro Manila Film Festival sa panahon ito ng dekada 80. Dahil nga sa dami ng mga pelikulang nare-release o napuproduce kada taon. So piling-pili talaga kung sinong mga makakasali.
Dreams are my reality. We don't need no education. Feeling takes me away to where I'm going. Wala nang iba pang mas mahalaga. Tatanda at lilipas rin ako. Abakada, Ang taong 1980 ay kasagsagan o panahon ng buhay ang sining ng pelikula, musika sa ating bansa. Ito ay sa kabilangan ng mga issue ng mga dumadaming pag-aalsa sa pamumuno ni Pangulong Marcos dahil nga raw sa mga irregularidad ng martial law. Sa taong 1981, pag-uusapan naman natin ang pag-lift nga ni Pangulong Marcos sa martial law, ang pagdalaw ni Pope John Paul II sa ating bansa, ang ginanap na local at national plebiscite at maraming pang iba. Muli maraming salamat sa inyo mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat sa inyo mga pao at see you sa next episode. Bye bye.